Hi, I'm Derwin Coliantes. Ako naman si Tene Rose de Andante. Welcome to Mabuhay Montreal TV. The Organization of United Filipino Seniors, or UPS, held their special anniversary in downtown Montreal. Let's find out more about their event through Cookie Esplana and Sweet Amy Galamay. Andito po tayo sa Ruby Rouge para ganapin ang isang 30th anniversary ng UPS, United Philippine Seniors. Kasama ko po dito si Mr. Doming Toyoto. Kamusta po, sir? Mabuti naman. Okay, paano po kayo nagumpisang maging ma-involve dito sa isang organisasyon ng UPS? 10 years ago, na bago naging presidente ako ng Bicol Association, nagsimula akong naging involved dito sa UPS. Palagi akong kinukumbida ng dating presidente at hanggang ngayon presidente pa rin. Mabuting presidente siya. Kaya tumagal siya ng 10 years. Kamusta man naman po ang pagiging involved nyo sa mga activities ng mga UPS? Masaya ang mga seniors, kahit ako hindi pa naman ako seniors, pero nakikihalubilo ako sa kanila, masasaya sila. Paano naman po kayo nagumpisa maging member ng UPS? Yun nga, nakumbida nga ako ng dating presidente at hanggang ngayon presidente pa rin. Dahil ang kanyang mister ay Bicolano rin at nagkakilala kami. And then simula noon, nagkaroon kami ng magandang relasyon. Ay, kinukumbida ko po, inaanyayahan ko po ang lahat ng mga seniors na makihalubilo at makisama at patuloy na magsuporta sa UPS. At napakagandang organisasyon po, masaya silang lahat. Maraming salamat po, Tito. Sana po nag-i-enjoy po kayo ngayong gabi. Palagi nag-i-enjoy, sa UPS. Maraming po salamat po. At po si Cookie Esplana naglilingkod para sa Mabuhay Montreal TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sweet Amy, nag-uulat para sa Mabuhay Montreal TV. Narito po kami ngayong gabi sa Ruby Rouge sa 30th anniversary po na pagdidiriwang ng UPS. UPS stands for United Filipino Seniors Incorporated. Ang aking pong katabi right now ay ang Vice President na si Mr. Alejandro Castro. Alejandro Castro po. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi po naman. Gusto po ko lang pong tanungin sa inyo, ano po ang layunin ng inyong pagse-celebrate ngayong gabi? Para makapagsilbi sa kapwa namin Pilipino, mga kaibigan namin, ito ang ika-30 anyos ng UPS. Sineselebrate namin yan buwan-buwan para magbigyan namin ang mga kapwa natin Pilipino na nalulungkot na magkaroon sila ng kahit isang araw lang na pagdiriwang. Ito'y libre, walang bayad. Lahat ng gustong pumasok ay tinatanggap namin. Wala kaming pinipwera. Lahat ng gustong pumasok, magmembro, pinapapasok na. Hindi namin tinatanggihan. Wow, maraming salamat po. Narinig niyo po yon? Ang kanila pong paglilingkod ay libre at ang lahat po ng kanilang proceedings ay ibibigay po nila sa public servant. Ito po ay napakaganda na example, di po ba? Ano po ang mga iba pa pong mga parating na activities ninyo po? Nagkakaroon kami ng halimbawa, magkakaroon ng piyestahan. Meron kami sumasali kami sa mga float at nagkakaroon kami ng mga palabas. Kung minsan nagpa-participate kami sa parke, gano'n, nagkukuha kami ng sayaw namin sarili para sa UPS. Ihahandog namin sa mga kamukha ng piyesta sa nayon, at saka itong pag nagdidiwang ang mga pamas, ganyan, kami iniimbita.
Maraming salamat po. Well, napakaganda po talaga ng inyong layunin. Ang gusto ko lang po isang malaman ay ano po ba ang mga kategorya ng mga edad na pwedeng sumali dito? Nung pormero, ito sana ay para sa senior lang. Pero nitong mga nahuling araw, dahil maraming gustong sumali, tinatanggap na namin ng 30 anyos pataas. At hindi pa yon, marami pa rin mga kabataan na sumasali. Hindi namin tinatanggi, sinasama namin lahat. Napakaganda po ng organisasyong ito. So sa makikita po natin, kaligayahan po lamang ang kanilang tunay na pakay. So maraming salamat po Mr. Castro at napakaganda po ng isang pakikipanayam sa inyo. Mayroon po ba kayong gustong sabihin sa ating mga kababayan na manunood ng ating programa? Sana po tangkilikin naman ng UPS. Kami po nakabukas ang aming pintuan para sa lahat. Kung sino po ang gusto sumali, makisaya sa amin, kayo invited lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-uulat pong ito. Ito po ang inyong lingkod na si Sweet Amy para po sa Mabuhay Montreal TV. Salamat po. The Philippine Benevolent and Scholarship Society of Quebec was founded by Mrs. Natalie Pelausa. A yearly Thanksgiving community celebration and masses are held alternately at the two churches here in Montreal. This year it was held at St. Kevin's Church, followed by a Thanksgiving lunch. Here is Amy Mananog for details. This is a very important gathering of the Filipino community of Montreal, and it's known as the Filipino Community Thanksgiving Gathering, a mass held every year. It started in 1986. So all these years we gathered to thank the Lord. So it's Thanksgiving tomorrow, and I hope that you remember that the first thing that we are to do every day is to thank the Lord. That's why we have this Thanksgiving community gathering every year. So this afternoon I would like you to remember the Filipino community so that we can be proud of what we are doing and so that we can be good people of the world. So thank you and God bless. Once again, the Kapampangan Association of Montreal hosted the 6th Munti Mutya ng Pilipinas Montreal. Let's witness the competition. We have Tenny Rose Dayandante together with their president, Ms. Carolyn Malyari, during the pageant night. Tonight is the 6th Munting Mutyanam Montreal 2013 beauty pageant. How many candidates are vying for this title? Our candidates are 6 candidates, ages from 6 to 12 years old. I know there's a lot of preparations for these candidates. How long do you prepare for this, for the kids? Basically, we started 8 months ago. Actually, from 8 to 12 months, we've been preparing this event, and it is not easy to find beautiful and talented young girls.
That's why it has to be a long process. Like any other pageant, do they go under training, or like is it like just their parents do their training? Definitely, they do training, lots of training, and lots of choreographies conducted by our talented choreographers, and grueling and painstaking rehearsals that they had for about 6 months now. So I've heard that this is the annual event for the Kapampangan Associations. How did you come up for this event, the pageant? Well, this is a project basically thought of Svetlana Suarez, our pageant chairman, and with the help of her friend Mimi Tamayo and the co-chairman Roberto Lagman in 2008. So this is to encourage young children to participate in this kind of event, to develop their relationship with other people, to have self-confidence, and to just to reach out to those people who are in need, to entertain, and also to support those people, especially the children that are not yet in school in the Philippines, to reach out to them by giving part of these proceeds to ANCOP International. Okay, what is ANCOP? ANCOP is Answering the Cry of the Poor, which is from the Philippines originally. And this is reaching out to those people who are mostly for children who are not yet in school. And this is to keep them away from any kind of misdemeanors in the Philippines or in other countries. And we reach out not only in the Philippines, but other third world countries like India, Africa, in Thailand, and Nigeria. Every year I noticed there's always a theme. Last year I was here. I witnessed the Disney theme. This year, what is your theme? Our theme tonight is United Nations. So you will see the different kind of flags being displayed around the hall, and the other costumes that we have right now. So for tonight, let's say there's somebody going to be crowned as Muchanang Pilipinas. How do they represent your organization? Well, in our it depends on the candidate's choice of country that they like. So they're free to choose anything. It's just that we just have to really represent some things that will also reach out that that United Nations must have a peaceful countries. So we are really portraying this message to everybody. Please don't forget to join our weekly contest. For more details, go to www.mabuhaymontrealtv.ca. Come discover our new menu, always fresh, prepared daily, never frozen. Call 514-631-6969. Mahirap isipin kung ano ang pinagdaanan ng mga biktima ng bagyong Yolanda. Sa pananalasa ng bagyong ito ay marami ang nasawi at nasugatan, ang nawala ng bahay at kabuhayan. Panoorin po natin ang salaysay ng isang biktima mula sa kwento ni Michael Devantes. Rumaragas ang tubig kasabay ng hagupit ng malakas na hangin. Ito ang bagyong Yolanda. Pumikit na lang ako, nagdadasal kami. Nakakatakot ang ingay, ang ugong ng hangin. Ika-8 ng Nobyembre, unang sinalasa ng Super Typhoon Yolanda ang Giwan Samar. Nagdulot ito ng malawakang pagkawasak. Marami ang naapektuhan, kasama na ang taga-Montreal na si Cristita Aliana. Umuwi si Mrs. Aliana sa Giwan, ang bayang kanyang kinalakhan ng maganap ang trahedya. Mahigit na 2 buwan ang lumipas, ngunit hindi pa rin mawala sa isipan ni Mrs. Aliana ang kalunos-lunos na dinanas na animoy kahapon lang naganap. Pagka-alauna, talagang malakas na ang hangin. Tapos yan nga, na ako sa ilang kwarto kami, 4 na kwarto, inano ko na yung mga kapatid ko, mga pamangking ko, at saka yung pinsan ng mister ko nandyan. Marami nga kami sa bahay kasi parang kasi alis na nga kami, parang nag-despedida sila. So,
nung mga bandang pasado alauna, malakas-lakas ng hangin, bumangon sila pero hindi pa nag-alisan sa kwarto. Pero nang bigla nang lumakas ang hangin, yung pang nakakaano na, yung nakakatakot na. May bumagsak sa may balkonahe namin. Tapos nagsikawan itong mga bata, yung mga pamangking ko. Tapos sabi ko, huwag kayong maingay. Di mga mag-alas 2 na yun. Nag-ano na sila, yung naglipat na yun kasi may mga kutsong kami sa sahig sila. So humiga, 4 lang naman ang kama namin. So inano nila, pumunta sila ng sala, akala nila safe din sa sala, no? Saan nga ba makakahanap ng ligtas na lugar sa oras na iyon kung ang lakas ng hangin ay umaabot sa 315 kilometro kada oras? Walang patawad sa paghampas, walang patawad sa paggiba. Nakakatakot ang ingay, ang ugong ng hangin at saka yung yung pag nababasag ang mga salamin, mga bintana namin, pag may nakakatama siguro yan, nagbabasagan. Pero yun ko lang, the whole life ko, doon ko lang narinig yun, ang mga ganun na pangyayari, mga ingay ba na talagang nakakatakot kung nakakatakot ba. Malawak ang pinsalang natamo mula sa bagyong Yolanda. Ang mga gusali ay nagiba, ang mga puno ay napatumba, at ang mga sasakyan ay nasalansan. Halos mabura ang ilang pamayanan at marami ang nasawi at nasugatan. Pumikit na lang ako, nagdadasal kami, tapos nung dumilat ako, parang maliwanag na doon sa taas namin, bumagsak na pala yung kisame namin at saka yung bubong namin, wala na. Pero yung part pa lang, katapos umano na naman, parang umuuga, parang hindi kasama sigurong lindol kasi talagang kung tutusin ang bahay namin hindi mauuga dahil solid . Pero talagang malakas ang lindol, malakas ang kasamang lindol ng bagyo. Sa bagsik ng hangin ng bagyong Yolanda ay tila kinalog ang bahay ni Mrs. Aliana. Wasak ang bubong at kisame nito at basag ang mga bintana. Ang malakas na paghampas ng hangin ay sinabayan pa ng storm surge o maragasang daluyong. Naramdaman namin mataas ng tubig sa loob ng bahay namin. Kayo sumigaw ako sa kapatid ko, kunin mo yung mga batya, ilagay mo yung mga bata. Nasa ilalim sila ng lamesa, nung dining table namin. Tapos 5 silang malalaki na sa ilalim ng lamesa, tapos 3 mga bata. Yung isa less than 1 year old, yung isa mga 2 years old, yung isa mga magfo 4 years old yan. Tapos pinalagay ko sila sa batya dahil na nga ang tubig, nag-iiyakan. Tapos sabi ko, huwag kayong maingay kasi nagsisigawan sila pag nakakarinig ng basag. Yung pag natatama ng mga namin bintana, hindi maganda ang ingay ba ng niya pag nababasag. Pero sa panahon na yun, hindi ko naramdaman ang takot dahil Panginoon lang ang naiisip ko. Pero nakapagdasal ako na, Panginoon, alam ko, kinukuha mo ng mga material things na namin, na ipundar, pero sana i-spare mo yung mga buhay namin. Meron mo alauna hanggang alas 9, kaya kami, nakalabas kami. Tapos akala ko nga maraming patay sa amin dahil nung nakita ko yung itsura ba ng neighborhood namin, lahat naman mga giba, talagang mga walang bubong, kung hindi, giba talaga mga bahay. Sabi ko, akala ko may mga patay. Pero sa awa ng Diyos, wala talaga namatay sa amin, pero mga sugat. Pero sa ibang lugar, sa sunod na barangay namin, 4 ang namatay. Dahil sa nangyari, ay hindi mapayapa si Mrs. Aliana. Walang tigil ang pangongolekta nito ng mga pagkain at kagamitan na ipinapadala niya para sa mga biktima ng Yolanda. Nakaligtas nga si Mrs. Aliana sa bagyong Yolanda, ngunit patuloy pa rin ang kanyang pag-aalala sa kanyang mga kababayan, lalong-lalo na sa kanyang mga pamilya na naiwan sa Giwan.
Ito po si Michael Davantes at ito ang aking kwento. Sa pagpapatuloy ng ating programa, nung nakaraang episode, Michael, na-mention mo ang tungkol sa proyekto ng Ahon. So ano na ang development ngayon? Actually, I have been following this project by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR na pinangungunahan ng National Director na si Attorney Asis Perez na isa kong kaibigan actually, nakilala ko siya ng lubusan nung makatrabaho ko siya sa Tanggol Kalikasan nung ipinadala ako doon ng Quebec Environmental Law Office. At ito talagang taong to ay tunay talagang adikain at taus-pusong serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. And I'm very proud of him sa project na itong naahon na kung saan na ang goal nila is to build 10,000 boats para sa mga fisher folks na nabiktima ng bagyong Haiyan. And in fact, nabasa ko sa kanilang Facebook page nga na nung holidays, they spend the holidays in Samar and Leyte to distribute materials for boat making in many Haiyan-hit fishing communities. As of this posting, materials for around 600 fishing boats during the holiday caravan alone have already been delivered to affected fisher folk. Hundreds of fishing families now welcome 2014 with renewed hope. Wow, that seems like a massive project, all these Yes. boats. So do you know anyone who's supporting this projects? Yes, actually, you know, we can do anything really, you know, we can use anything creative, you know, to help out in this project. And itong aking modelo si Ian Scully, you know, is doing something creative. In the model? Yeah, he's actually a supermodel and he's doing something creative to raise money, you know, for this project Ahon. What he's doing is he wants to autograph to exist underwear to sell. Kasi he's currently That's a unique way. Yeah, it's a unique way. Nice. Kasi ano siya ngayon, he is the ad campaign model ng To Exist. Ian, actually, I discovered him when he was 17 years old. And I also learned na ang kanyang stepmom is a Filipina. Kaya close So siya sa that's why mga there's Pilipino. attachment. Yeah, exactly. And he's doing extremely well. You know, he's done Ralph Lauren, Calvin Klein, Saks Fifth Avenue, and he walked for Michael Bastian. He opened for Amphar. He's been on the pages and cover of several magazines such as Vogue, Style. Kaya, you know, he's doing very, very well as a male supermodel. So sana maging patok itong kanyang proyekto para sa Ahon at matulungan natin ang ating mga kababayan na nawalan ng livelihood sa Samar at Leyte. So hindi lang pala magkaka-souvenir ang mga kababayan sa matipunong si Ian, Yeah. kundi makakatulong pa sila ng malaki sa fundraising na project. Michael, saan to makikitang itong na-sign na autograph na underwear? Is there Actually, any website? pinaplano pa lang namin ni Ian ito. Siguro magkakaroon kami ng page sa Facebook. And then, I will personally contact yung mga communities natin, you know, to help out. He can make a personal appearance. Parang gano'n, he can sign the autograph himself. And eventually, sana makasama ko siya sa ano. That would be great. Yeah, Nice. sa Pilipinas, di ba? So, that would be a plan. Pero yun na, tinawagan niya yung To Exist office at nag-participate naman sila at binigyan siya ng boxes of underwear
to sell to people. So it's really a unique gesture. Not only na they will have a souvenir galing sa isang matipunong modelo na si Ian, kundi makakatulong pa kayo ng malaki sa fundraising na ito. Ayan po, nag-iiwan kami ng isang magandang gabi sa lahat ng televiewers ngayong Biyernes. Sa mahabang panahon na itinagal ko rito sa ibang bansa, sa Montreal, Canada, mula sa una kong trabaho sa opisina, sa pagtuturo ko sa Montreal Catholic School, sa pagtatuyo ko ng sariling paaralan na Gilmore College, sa pagpapatuloy ng Filipino Star at Filipino Solidarity Cooperative, marami po akong karanasan na pagsubok sa aking buhay na ibig ko pong ibahagi sa inyong lahat. Marami pong nagtataka na marami na raw akong ginagawa at okupado. Bakit pa ako naghangad na maging executive producer ng Mabuhay Montreal TV? Sa aking pong paniniwala, walang dapat idahilan ang isang tao na hindi dapat patuloy ang paniwala nating makakatulong sa kapwa. Ang aking pong misyon at misyon din ng Mabuhay Montreal TV ay edukasyon na sa aking paniwala ang paraan lamang na magbago ang ating lipunan, na dapat nating baguhin ang mga maling ginagawa at kalimutan ang nakaraan at matuto na magbago para sa kinabukasan. Sana po kayo ay lagi na lang magkakaroon ng inspirasyon at sana'y magkaroon kami ng bahagi ng inyong buhay para po tayong lahat ay magkaroon ng samahang Pilipino sa Montreal at maging halimbawa sa mga ibang komunidad na Pilipino at ibang lahi rin sa ibang bansa, sa Canada, sa Amerika at sa Pilipinas din. Huwag nating kalimutan ang sarili nating bayan. Magandang gabi po hanggang sa muli at kayo po ay binabati namin ng maligayang buhay. Oh.